Isang word lang yan ha. Sama ko sa test yan. Deoxyribonucleic acid. Spelling. Capital DEOXYRIBONUCLIC. Acid yan ha. Hindi dugo. Yung pinaka ano ng ano natin, even yung dugo may DNA yan ha. Kaya malalaman. Halimbawa si Tupa, halimbawa si James, mag-ama, halimbawa lang parang sumaya tayo ha. Kinuha yung book, tatay si James, halimbawa lang ha. Kinuha yung sa buhok, malalaman na anak niya talaga si Ken. O yan ha, para maintindihan natin. Sabi ko, open up your camera. Ang pinag-usapan natin kasi DNA. Kaya nga gene ha. The father of heredity, pag sinabi natin pinaka-gene, siyempre gene natin Pilipino, siyempre hindi ko rin maalis ang gene ko, tatay ko incheck eh. Pero Pilipino ako, dito ako pinanganak eh. Ang pinagsimulan nito, pakisulat, si Gregor Mendel. Gregor Mendel is the father of the heredity. May pinagsimulan niya, kaya ito ganito yung hubog ng mukha ko, panga-panga. Kasi yung heredity ng tatay ko, may panga-panga. Nag-ano ako sa tatay ko, incheck eh. Ako yung pinaka-kamukha ng father ko kasi nga may tinatawag na gene. Ito to be honest na lang. Yung iba, yung mga bangko-gwapo, artistahin, yung mga gene ng nanay nila, talagang dugo nila, mga lahing ampopogi. Pero lahat naman tayo mga gwapo at maganda eh. Pero to be honest, nasa gene kasi yun. Kung magagalit Pero kaya may gene na sport, artista, gano'n mga gene. But, sabi ko nga sa inyo, may tinatawag tayong growth mindset na pwede namang magbago upon the diligence. Bago yan kasi ito yung pinagkaro sa opposing ng gene therapy, pwede kang to learn. Pero to improve, pa-excel, yan, etc. Yun yung growth mindset. But hindi ka mag-excel kung hindi mo naman yung gene, hindi mo hilig. Ito sir, how can I, para introduction tayo Sir, how can I, ito yung gene ko. Makinig muna please. Nga tayo nag-pray eh. Pag lumalabas yung talino, makinig. Hindi naman pwedeng magsalita dito si Jesus Christ, magbibigay ng talino sa teacher. Makinig. Kaya, paano ko malalaman kung ito po ay gene ko? Para introduction naman Malalaman mo yan, tingnan nyo kung ano yung lumalabas sa bibig mo, sinasabi mo, ikaw yun. Halimbawa, ang laging sinasabi, si Dalisay, mga baril-baril, mahilig ka, pulis ka talaga, yun ang hilig mo lumalabas sa'yo, puro sa computer, yung hilig mo, sa kanta, kasi hilig ko na yan ang tinatawag ng mga gene, yung mga gene na pinag-aaral natin. But, our topic today is not yung sa gene therapy, ang tawag dyan ay GMO, genetically modified, yun yung parang artificial na nilalagyan yung mga para rumami, kasi napakarami natin. At ang Pilipino, eto, para naman tayo sumaya, puro boring. Ang Pilipino ay kulang sa family planning. Ito, konting lang normalis. Kasi ang Pilipino ay mahilig sa family planting. Example, kinausap ko yung mga kamag-anak ko sa Bataan dati. Bakit marami yung anak? Wala nga kaming magawa eh. Kasi family planting. Huwag magagalit I'm in the real world. Kaya nga STS to Kaya minamindset ko na kayo sige, nagkaroon kayo na asawa, di masama mag-asawa, basta yung sex di masama after marriage Tapos yung sinasabi ko, yung mag-anak lang at magkaroon ng family planning. Huwag magagalit Anong saysay ng STS natin, tapos
hindi mo inaaral, tapos family planting ka ng family planting. Baliktad eh, kung sino yung hirap, maraming anak, kasalanan niya sa Diyos, pag may anak ka, hindi mo pinapakain. Anak ko isa lang eh. Oh, di ba? Kaya, yun. Did you understand na? Pero please sa career muna. Dali lang yan eh. Ang gamitin natin ay growth mindset. Pag growth mindset, inuuna yung isip, hindi puso. Ang puso, minsan, manliling lang eh. Nililing lang yung utak natin. Growth mindset Liwanag. Kasi sa GMO, even yung utak, yung pinakaugat. Yung ugat yung nagsisilbing utak nila. Ganon din tayo, maging maugat tayo. Masyadong emotional eh. Binili ka ng boyfriend, let it go. God will give you the best. Hindi yun the best. Kung hindi ka hinihintay makagraduate eh. Ano yun? Bigyan ka ni Lord ng the best. Okay na, again, we're going to start our lesson for this will be I will going to present the PowerPoint. And don't worry, I'm going to present this and titingnan ko kung may lalagay ko sa YouTube. Okay, pakilagay yung topic natin is all about the GMO and nakabulit naman to, and the gene therapy. So, sinabi ko na introduction na lang, take note. Again, this is the lesson. Nakikita ba? This is the genetically modified or nakikita? Game. Hindi pa nakikita? Sorry Mali pala yung aking pakikinig. Okay na pala, sorry. Yeah, this is the genetically modified organism, GMO, and gene therapy. Ito yung question Ito yung pag pumasok si na mama, makinig muna. Ito sasagutin nyo. This is the questions to ponder. Number 1, in what ways do you think, di mo na sasagutin mamaya na. Ito yung ating pampagising. Para habang mag-iisip na kayo In what ways do you think this GM can positively impact society? Mamaya in your course. Dadagdagan nyo yan in your course. At maisama ko sa test yan. Number 2, what ethical issues or concern may arise as a result of this GMO? Yung mga disadvantage, yung sinabi ko dati, in your course. Kundi wala namang course, generally, community. Listen, ayoko nang lalayo pa, dito na lang sa Pilipinas. Ulitin ko, sige, pwedeng magsulat ng konti para sa ating questions. Ano na lang yung parang outline na lang, okay? Pwede na ba? Okay na Ulitin ko, in what ways do you think this can positively impact society? Number 2, what ethical issues or concern may arise this GMO? Ano yung negative, positive, ano ba concern dito? Ano ba pwedeng mangyari? Nakaka-apekto ba ito? Nakakadagdag ba ito sa COVID? Bahala ka It's up to you. Walang maling sagot. Yan. Ngayon, this is the introduction. This is the gene therapy. Ito The dissection, the moral and ethical issues concerning GMOs and their impacts on society. It also sheds light on the various forms of application of the gene therapy. Kaya yung mga gene therapy, ito yung mga stem cell, etc. Mga ano dyan. Kaya napakarami nating mga gene na inaayos. Again, this is the genetified our products. Ito na yung definition Kaya genetic kung palay are products of artificial manipulation and alteration of a species genetic material in a laboratory using genetic engineering. Ngayon, yung example nito, ito pero pinakamaganda, yung wala siya kasawa bakla siya, yung may-ari na isang pabango, tapos nagpaano siya. Yung sa pangalan nun? Yung isang pabango na aficionado. Ayan. Tapos
O, parang ganun, ha. Kaya, plant, animal, o, makinig muna, ha. Plant, yan. Animal, bacteria, yung pagka yung good bacteria, ang tawag dyan, lactobacilli, ha. May mga bad bacteria. Ngayon, sa ano kaibahan ng and various genes? Ito kaibahan na, yung bacteria, tsaka yung virus, yung may host dito, parang sipon, virus yan. Yung virus yung ano, kaya inom ka ng maraming tubig. Hindi nawawala na yung virus. Yung bacteria, ito yung sa amoeba, may good ang virus, walang mabuti ka, HIV, homo immunovirus. Maybe a combined or maybe breed to produce another kind of species that do not naturally occur in the environment. Ganun lang genetical, dadagdagan para rumami, etc. Engineering. Kaya ang tawag dyan ay in the genetic engineering. Pag sinabi natin genetic engineering, we are going to design another genes. Kaya nga gene engineering. Tawag dito ay GMO, yan na. Pwedeng gumawa ng mga palay doon sa mga laboratory, tapos yan, mga tilapia, etc. Kaya very itong natin. Yung sa cloning naman, wala naman, hindi naman na yung cloning kasi ayaw pa yung tulad ni Lord na i-clone yung tao. Kasi alam natin na ang Diyos lang naman ang nag-create ng tao. Okay. Ito yung genetically modified organism can be defined as organisms, plants, or Pag sinabi, sir, ano po ba yung microorganism? Mas maliit pa doon. Kaya gumagamit tayo ng microscope. Ang microscope ay sa single microscope, para maintindihan natin yung basic, si Anton van Leeuwenhoek, at sa compound microscope ay si Robert Hooke. Ito yung isang instrument para makita yung maliliit na organism. Ay sa atin, may mga organism tayo na bumubuhay sa atin. In which genetic, ito, DNA. Ulitin ko ulit yung DNA, deoxyribonucleic acid. Ito when I research, makinig muna, mahilig ako mag-research, makinig para maintindihan natin. When I research, kaya ito kasi ito yung pinaka-importanteng kailangan ko sabihin. When I research, ay sa amin, may mga lahi kami DNA ng high blood, iniwasan ko yung mga pagkain na makaka-high blood ako. Kaya please, kung ang DNA mo, huwag magagalit bubusina ako. Please. Kung merong mga DNA dyan, na may mga diabetes is not a sickness, it is a syndrome. Kaya complicated yan, delikado yung may mga diabetes. Kung meron kang DNA na diabetes, kahit bata ka, umiwas ka sa mga pagkaing matatamis sobra. Yan ng DNA. Kaya deoxyribonucleic acid. Pero hindi naman sinabi, sir, may DNA po ba na talagang mahina? Hindi, wala. Si Albert Einstein, hindi naman talagang lahi na matatalino. It is a growth mindset. Yung pinag-usapan dito ng DNA, yung sa mga sakit, mga etc. Kaya ingat tayo, has been altered in a way that does not occur naturally by mating and or natural recombination. Ayan yung nangyari doon pati anak ni Vilma Santos kay Ralph Recto, tsaka yung Dr. Hayden ko, tsaka si Dr. Bello. Yung artificial insemination, thank you Lord. Yan kaya lahat yan ay genetically modified organism. Kaya tayo. Kaya napakaganda ng topic natin. Ngayon, in your test, makinig, there will be essay, pero situational analysis. Tapos, multiple choice lang. Don't worry, mga napag-aralan lang natin, dagdagan ko lang, konting research, yun lang, Wala nang, sobrang difficult, lang, puro average na lang.
Okay, ito yung sa from GE. Tingnan mo kung may mga pumasok. Paano na ba nalalaman? Tingnan mo kung may pumasok. Wala pala. Sandali lang ha, may mga pumapasok kasi ingat tayo kasi baka biglang pumasok yung mga si ano pala, si Agdon. Okay lang naman muna malita. Balik tayo sa sharing. Ito yung from GE to GMO. What in a name? Ano na lang natin i-outline ko na lang Yan. It becomes synonymous with GE, but to scientists, the term is vague and okay. Kaya nga GE, it means genetically engineered. This is a more precise term that refers to changing the genes of plants using modern biotechnology. Yun yung ginamitan na. Combination yung isa, bioengineered. Kaya pag pinag-combine yung biochemistry, ang biology ay study of life, ang chemistry ay composition of life. Kaya they're going to combine the study of life at composition. Pagkano ang biophysics, makinig, ang physics naman, it is the law of study of force, energy of matter. Tapos ipapasok yan sa biophysics. Kaya ganyan na mga This is the term that Senate bill is used to describe GE, but FDA says that leaves out many GE foods. Yan yung mga issue Tapos ito yung non-GMO, alam niyo na yun. Pag hindi GMO, this is independent food, ito yung tinatawag na mga organic. Talagang walang halo siyempre, wala na tayong masasabi ngayon Paano natin ang kailangan ang GMO malalaman pa ba natin sa palengke yan? Kasi wala na tayong time magtanim. Kahit even may bibili nila ako ng mga pagkain luto. Pag napunta sa mall, kain na lang Kaya, ang tawag dyan, non-GMO, yung mga organic. Maliwanag. Kasi tayo ay overpopulated na. The natural, a food label currently but Food Development Authority, kaya FDA. Yung mga synthetic, yan, etc. Yun na lang wala na tayong magawa. Ang isa na lang pinaka-suggestion yung kinakain natin ay i-pray na lang natin. Kaya misa bago tayo kumain, pag-pray natin. Kasi hindi na natin alam It must be real in every situation. Dali lang yan. Ito yung pag sinabing genetically engineered, precise. Bioengineered yan. Combination ng design in the study of life. Ganyan lang Hindi ko na papahirapan pa yung exam. Basta hindi ka nag-aral, that's your problem. Yan. Ito yung sa genetic engineering. Kaya kala nyo, dali lang magturo ng Again, ito yung genetic engineering. Genetic engineering is the process of using recombinant DNA. Kaya ang tawag niya rDNA. Recombinant na nila Pero hindi ko na ang sa akin na lang DNA tsaka RNA. Pero combination ng genetic engineer ang tawag rDNA. Medyo complicated na yan At hindi ko naman kailangan pa complicated to. Pero yung ribonucleic acid, meron lahat yan. Sa DNA naman, ang tawag deoxyribonucleic acid. Kaya lahat mayroong ribonucleic. Iba yung DNA ng hayop, iba DNA ng tao, iba DNA ng halaman. Technology to alter the genetic makeup of an organism. Traditionally, humans have manipulated genomes indirectly by controlling breeding and selecting offspring with desired traits. Kaya may nag-report, natanda ako, nakinig talaga ako. Pinagsama-sama na. Yung mga halaman, pagsasamahin doon, nagbubukod. Yung mga hayop, yung tupa, parang naging konting may halong kambing. Medyo malalim to At hindi ko naman din talagang pero I like this.
Hilig ako dito, talagang research ako, ganyan. I like, sa akin binigay itong STS. Talagang hilig ko talaga ito. Tsaka yung math. Yung ibang subject, ayoko na. Ito lang. Ito lang yung kaya kong turo, tsaka stat. Yung iba, hindi ko na kaya. Rizal, hindi na. Kaya very easy, Kaya sa test, parang may essay, parang ganito lang. Babaguhin ko yung mga word. Pag wala itong word, hindi yun ang sasagot mo. Alisin ko na yung difficult kasi minsan, ba't kailangan pa mag-difficult? Easy average na lang, Kasi gusto ko naman makapag-enjoy din naman kayo ng November 1 and November 1, Ganyan nga muna. Hindi lang muna, checkin natin, baka may mga pumasok na, mga din, galang natin sila. Ayan, pala. Kasi anytime papasok, At ang pag-observe nila, mga 15 minutes lang naman, 15 minutes. Don't worry kung medyo talagang umina yung net niya. Naintindihan ko yan dahil nga sobrang lakas ng ulan, Apo nga, hindi pumasok yung ShareX namin doon sa YouTube, Kaya ang ginawa ko, in-upload talaga namin. Kaya ito yung sa DNA. Tingnan nyo mabuti, papaliwanag ko. Kaya bago, ito yung sa fertile. Isa-isahin ko muna, analyze ko, fertile. Yan. At ulitin ko. sa ano dyan, ito nomalis, may tinatawag, ito muna, sa hayop, sa tao muna, baka hindi natin alam to, please. Pag sa tao, ito, huwag magagalit, please. Sa science muna, sa science lang, huwag nyo akong ano yun, pero kung sa tao, ginagalang ko yan. Kung ikaw ay lalaki talaga, babae, o yung, I will respect you. But for me, as of now, ito yung science, ako muna, may tinatawag na sa isang lalaki lang, sa babae, kasi ganito, pag lalaki, may tinatawag tayong sulat, testosterone. Pag testosterone, ang lalaki, dalawa ang hormone, isang X and Y. Kaya yung mga kalalakihan dyan, ang produkto nyo ay X and Y. Sa babae naman, makinig, meron kayong estrogen. Sulat, isama ko sa test yan. Ngayon, ang babae, kung magagalit kung talaga hindi po, ako po ay yung sino artista na naging lalaki, bilib ako sa boses. Si Jack Cyrus. Dati si Maris Charis pala. Charis. Kala ko si Maris, sorry Charis. Hindi ako siya, ang kapakagaling. Tinatawag na estrogen. Ang estrogen, X chromosome lang. Kaya nga, soap sila, di ba? Yan. Kaya please, huwag nyo na baguhin yung hormones nyo, Kaya, pag X and X, kaya walang nakakaalam kung himala kasi yan. Kung X and X, babae. Tingnan nyo mabuti, Pagka X and Y, siyempre lagi sa lalaki, una Pag X and Y, yan ay lalaki. Kaya kung titignan talaga, kaya marami yung babae. Kasi mahirap mag-produce ng Y. Kaya itong mga kalala, huwag magagalit sa kababaihan kaya himala talaga na naipanganak yung lalaki. Kasi napakaraming chromosome At meron tayong tinatawag na chromosome na mitosis. Sa mitosis, may tinatawag na 23 chromosome. At yung ano naman nito, may tinatawag tayong mitosis na break, na mitosis tayo. Sa nanay tatay mo. Kaya yung parang mukha ko yung nanay ko kasi nga mitosis. Yung meiosis buo, 46 chromosomes. Ako ba naiintindihan? Spelling ko nga muna. Mitosis. M-I-T-O-S M-I-T-O-S-I-S. Pag meiosis, M-E-O-S-I-S. Buo yung 46 chromosome. Kaya meiosis. Pag mitosis break, 23 chromosome. Kaya meron tayong 23 chromosome. Kaya ito ubusin na lang ako, huwag niyo ako pagalitan Talagang dalawa lang talaga nilikha ni Lord. Adam and Eve. Hindi Adam and Steve
Ngayon, kung ano, gagalang ko yan ha, huwag kang magagalit. Ayan, pinaganda ko ha. Kasi, aral tayo ng aral nito, hindi nyo alam yung mitosis, hindi nyo alam yung meiosis. O, di ngayon, alam nyo na. Game, ito yung sa paliwanag dito, pero anin ko na lang to ng ano ha, ayan. Yan, fertile, collection of one cell embryos. Yan, nag-implant. Yun, live birth. Yan, sterile na naman. Injection. Yan, in-injectionan siya. Transgene. Parang artificial insemination na. Yan yung sa genetic engineering. Sasaksakan na lang ng yung mga hayop para sila ay ma-fertile. Takin kasi parang ayoko ng ganyan. Gusto ko talaga yung natural na binigay ng Panginoon. Ha? Pero science galang natin na. O, ito ngayon yung DNA micro injection. Most commonly used method. Only 5% or less of the treated eggs become transgenic progeny. Need to check mouse pups for DNA. Yan na. Deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid, and protein. Meron tayong mga protein, ang tawag natin yan sa atin, meron tayong amino acid. Kaya ito yung medyo konting ano ko. When I research, kung pwede tayo kumain ng itlog araw-araw. Ang pinakaman, 3 itlog sa araw-araw. Pero kung medyo kahit 2, 1. Pero kung mas maganda, araw-araw kumain ka ng itlog. Kasi ang itlog, kompleto ng buong pagkain. Isa lamang ang wala ang itlog. Wala siyang vitamin C. Kaya kung ikaw ay kulang, hindi ka nakakatulog, putlaing ka, hindi ka makatulog, hindi ka makatulog ng online, kumain ka ng itlog. Hanggang 3 lang, please. Lalo yung malalaki katawan. Kung mo kumain 10, baka cholesterol ka. Malang itlog, isang nilagay ka, kakabili ko lang yan, no? Kakabili ko lang, isang nilagay itlog ngayon 10. Ayan Expression will vary in transgenic offspring. Ayun, this is the research. Binigyan tayong tali. Sa genetic engineering, pag sinaksak sa'yo, hindi niyang lalabas doon yung kauri nung dito, X and Y. Parang yung ni aficionado. Yung si aficionado, ang sinaksak, doon sa mga Amerikana eh. Pero walang tinatawag na, walang mali siya ito, walang tinatawag na sexual intercourse. Nangyari, ang mga anak niya, mga tisay, ang dami na nga yatang anak kasi napakayaman nun eh. Kaya, yun Saka napakabait nun, matulungin yun eh. Ayaw niya mag-asawa, gusto lang niya mag-anak. Kaya, he is a good father. Kaya yun yung genetic engineering. Ang tawag dito ay DNA micro-injection. Mga ganyan lang mga exam natin Okay, ito yung sa gene therapy. Mamaya, umanda na yung 2 kahit ang mag-outline lang sa report. Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat or prevent disease. Yung mga genes ito yung sir, paano po yung sobrang matanda ka na? Hindi nga yan eh. Kung ang genes mo ay malakas, lalakas ka. Sir, paano po yung genes? Tinamaan ka nga ng cancer eh. Yung cancer, lumala na. Kaya kung ang prevention is better than cure. Kaya kung may lahi kayo ng diabetes, huwag ka nang magkakain ng sobrang matamis. Kasi dito sa amin meron na kami mga kakilala, kumakain ng panod siya o buong asukal Hindi naman nagkaka-diabetes kasi wala siyang gene na siya ay may diabetes. Genes to treat or prevent disease. Nakaintindihan nyo, kaya yun ang kailangan nyo. In the future, this technique may allow doctors to treat a disorder by inserting a gene into patient cell instead of using drug surgery. Ito, magagalit kaya when I research, di ba si Chris Aquino, tapos si Philip Salvador, may gene, di ko lang alam kung sinong may gene na yung parang, yung medyo, ano ba tawag doon?
ano ba tawag doon? Yung medyo, yung ano, yung medyo, hindi naman autistic, may tawag pa ron. Parang ano lang, parang konti semi lang Yung isa yung, kalimutan ko. Yung, yun Yung parang ano ng autism yung, hindi na, mongoloid yun Basta ganun Parang meron lang na gene na nasama, kasi sa, nung mga lahi, kaya minsan hindi ko maipaliwanag yan Kasi kagaya nito ito yung isa sa friend ko na ito Si Nick Vujicic. Message ko nga siya. Kilala si Nick Vujicic yung walang arms saka walang limbs. Anong nangyari, when I research, yung gene pala nung nakuha niya doon sa ninuno niya. Pero hindi ko, pero matindi Kaya sabi ko growth mindset. Surfer, swimmer, tapos he mastered accountancy. Kasi nga, kaano ko nga siya. Ano ko lang, yung nakakaano ko lang. Pero hindi ko pa talaga direkta na nung nag-message ako, bigla niya. Kasi isa ako sa follower niya. Gene therapy is the method of inserting genes. Tingnan niyo mabuti, sama ko sa exam to Gene therapy is the method. Kaya hindi the method of inserting, tandali lang muna baka may pumasok ng mga ano natin ginagalang natin mga din. Just lang may mga tumutunog Tingnan ko lang kung may pumasok Okay, parang may tumunog lang kasi baka mapagalitan ako Kasi mag-ready daw kami Okay, ulitin ko ulit. Yung dalawa baka hindi na nga umano kasi masyadong crucial yung ano ng panahon ngayon Kasi sabi daw November 3, ingat may paparating daw uli si Rolly. Yung dalawa si Tekla tsaka si ano? Joke lang. Baka mama si Tekla yung baka pinakamalakas na bagyo yun. Joke lang Biro lang, natatawa lang ako. Hindi ako mahilig, napano ko lang, natutuwa lang ako. Kasi, ingat tayo Kasi medyo ano ngayon Kaya naghahanda ang World City College doon sa mga bagyo-bagyo. Ingat November 3, may paparating naman na bagyo. Kaya, hindi ko alam kung maapektuhan yung exam natin. Gene therapy is the method of inserting genes or nucleic acid, kaya ang nucleic into cells. And the cells is the basic unit of life. This is a single cell that reigns in our body. Kaya meron tayong single as a drug to treat genetic diseases. Stem cell yung mga papasok, pwede sa COVID. Kaya yung mga tinatamaan ng COVID, yun ang mga tinatawag na mahina yung kanilang antibodies. Praise God, malakas yung antibodies ko. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Inom ko lang ng pineapple juice. In 1972, Theodore Friedman and Richard Roblin proposed that people, tingnan nyo mabuti, please, kasama ko sa exam to. This is proven already. And Richard proposed that people with genetic disorder, ayan tingnan nyo, can be treated by replacing defective DNA with good DNA. Kaya yan. We can treat. We can help. We can yan. Marami na ako nakita doon na merong mga disorder, pero mga swimmer sila. Ayan nagmamodel pa nga yung isa. May tawag, ano pa tawag doon? Pakihelp nga yung parang pantay-pantay. Mongoloid ba yun? Yung parang may gano'n-gano'n. Ayan, ulitin mo nga, abogado. Meron pa, kulang pa yung Down syndrome Hindi, meron pa ang isa. May tawag doon yung parang Mongoloid ba yun? Yung Down syndrome, meron pang isa Down syndrome pero kulang pa meron pang word Yung isa naman autism. Parang gano'n na nga pantay yung dito. Yung humingit pantay yung dito yung sa batok mahalin natin sila. Kaya napakaganda ng gene therapy At eto pa di sa good news hindi ako sa nagpa-plug sige, nagpa-plug na rin ako Darating na candidate kasi, kakandidate na si Vice President, si Joel Villanueva
senador. Ito kahit singit ko. Aprobado na yung batas ng scholarship. Pwede nang mag-apply ng doktor. Yung mga kamag-anak nyo na pwede na ngayon, high school. Pag nakapasa doon ng high school, kukuha ng entrance exam, pwede na siyang scholar na siya ng doktor. Babayaran siya ng gobyerno. Magpasalamat tayo kay Senator Joel Villanueva. Para sa akin siya ang pinaka-the best na senador. Hindi ako sip-sip At sa botohan, tatakbo siyang Vice President. More or less, si Manny Pacquiao ang magiging ang pinaka. Hindi ko pa alam pakiboto Vice President Joel Villanueva. Okay, ito yung sa gene. Siningit ko, napakahalaga nun kasi doktor nga Anong silbin ito pinapag-aralan natin? This is the gene augmentation therapy. Tingnan nyo mabuti, paliwanag ko Ito, okay. Ito yung sa cell with non-functioning gene. Tingnan nyo mabuti. Pasukan nung gene na matindi. Ayan magiging normal na. Kaya ganun lang naman parang gamot. Medyo inom ko yan. And ang kailangan talaga natin, vitamin C, lalo sa COVID. Anti-resistance. Kaya ingat tayo kasi karamihan na namamatay, may na yung baga, may na yung resistensya. Kasi puyat ng puyat. ML, walang tulugan. TikTok. Ayan Pero, ginagala ko. Buhay nyo naman yan And meron nga research ngayon, huwag magagalit Ito, sasabihin ko lang. Na pagka mas dali lang medyo madali yung buhay nung sobrang laging hindi kulang ang tulog araw-araw naman don't worry kung hindi naman araw-araw yan haba pa rin ang buhay mo. Ayan araw-araw na humihina yung body cells natin. True yan kahit tanong mo pa sa mga doktor, araw-araw. Pero kung hindi naman araw-araw napupuyat ka naman dahil sa call center, natutulog ka na, okay lang yan Hindi ako, open ako sa lahat. And being a teacher in science, papanindigan natin yung tama. I research on that. Yan Game. Ito yung sa gene therapy. Ayan medyo malalim na ito Yan. In 1985, Dr. W. Prince Anderson and Dr. Michael Blaise, ito yung mga MD, kaya nga Dr. Medicine, pag nakatapos ka naman, PhD, work together to show that cell with, ito yung ADA. Pakisulat Yan. Deficiency can be corrected in tissue culture. Yung sinabi ko kanina, parang input, process, output. I-input yung pinakamagandang gene doon sa deformed gene, paglabas, normal gene. Kaso, ang puna ko lang dyan sa Pilipinas, kulang tayo ng budget kaya operate natin na Philippines. Ngayon, okay na may batas na rin na libre gamot. Si Senator Joel Villanueva rin na Again, in 1990, the first approved gene therapy clinical research took place at the National Institute of Health under the team of Dr. Anderson. It was conducted on a 4-year-old girl with ADA. Yung namutan ko yung tong ADA. Yung napakagalaw ng galaw. The first, permanent genetic change was performed. Kaya lahat ay pwede kaya ang galing ng gene therapy. Ang pinakamagandang gene therapy, ito yung when I research, ito nga si, ayoko nang issue rito, kay si Senator Juan Ponce Enrile. Kaya nga tumagal siya, mapasukan siya ng magandang gene. Yan, Joseph Estrada, yan. More or less 500,000 up. Wala naman tayong wala naman tayong ganung kalaking pera, kaya naman tayo. Yan. Ito yung ethical issues in genetic engineering. If there's advantage, there will also be disadvantage. Ano lang naman yun At kung titingnan, napakaganda ng online sabi nga narinig ko kay sir dati,
Ang ano ko dito sa ano. Pagka online, nakakatipid tayo. Hindi ka maligo, ano yan. Kasi, lagi akong bumibiyahe dito eh. Pero nilalakad ko na lang. Lagi ako The release of GMO into the environment. Ito yung ethical issue. Danger or possibility of being released into the environment. Ano yung danger? Pagka hindi na-release. Kasi kailangan niya, may kasulatan yan eh. Pag pumayag. Lalo yung may mga ibang community, gusto nila, lalo sa Baguio, gusto na organic. Siyempre, kung lalagay ng GMO, may mga artificial yan, delikado yan. Kasi may side effect yan. GMO grown in bioreactors do not provoke as much fear. Yan. Tapos, GMO grown outdoors, fears of foreign genes, they contain being spread to other plants. Yan nga, ano rin Hindi natin alam, baka yung pinasok na gene may sakit, yan, etc. etc. Tapos ito yung ethical issues in genetic engineering. Various concerns on genetic engineering rise, making gene therapy and GMO very contribution innovation in science and technology. Ayan, sasagutin ng Yan. During the development of CCAC, genetic engineered animals used in science, some key, including animal welfare concerns were identified. Yan. Invasiveness of procedure. Yan. Yung procedure na gagawin doon, kung anong mangyayari dyan, lalaki ba yan, liliit. Large number of animals required. Baka mamaya hindi na tomato, na iba na yung kasi parang nawala na yung pagka-singleness niya doon. Yan. Large number of animal required. Kung yan, kung arami yan. Anticipated welfare concern nga doon. Kung merong side effect yan, o nakakadagdag ng COVID. How to establish ethical limits to genetic engineering. Yan, sinabi natin kanina. The different application of genetic engineer are presented first to provide context for the discussion. Tingnan natin kung may mga side effect ba ito, ano ba nangyayari dyan. Kaya when I research, parang ngayon sa parang ito, gumagalit ito yung sa medyo patawarin nyo ako umiiwas ako sa pagkain ng mga ganito, pero kumakain pa rin ako ng konti. Yung sobrang kain ng hotdog, pagkain ng tosino, yung mga preservatives na meron preservatives, ay parang nagkakaroon ng memory gap. Kasi isa yan sa mga GMO At maraming pinapakita sa pero pinag-aaralan ko din. Ingat din tayo kumakain pa rin ako minsan pero paminsan-minsan. Parang kanta paminsan-minsan, yung mga ganyan. Kasi pag lagi mo kinakain yan, magkakaroon ka ng memory gap. Kaya tinatingnan ko at ngayon, even when you research, o baka meron nagsisimula sa inyo, bubusin ako may tinatawag na obesity. Obese. Please ingat. Pati salitang hotdog, okay, hotdog, awit, yan maliwanag. Na na yon. Ingat tayo, hindi naman siguro masama yun. Huwag naman araw-araw. Ingat tayo sa ethical sasabi, sir, bakit araw-araw tuna, ili ako ng isda, ili ko kumain isda, kasi nararamdaman ko 51 na, yan. Payo ko lang kaya yung iba medyo bata pa lang, hindi makasagot. Kahit sa online, tanong mo, 5 plus 5, 11, yung mga bata. Huwag magagalit, Huwag magagalit, So, sir, no, concern ako. This is the ethical issues in genetic engineering. Pag-aralan nyo rin, Ano nyo lang, game. Ethical cloning, yan ang cloning is the replication of certain cell type of parent cell replication. Yan ang cloning, replication. Marami nang na-cloning na. Part cell of DNA are particular desired genetic trait. Yan. Yung 3 types of cloning, DNA cloning, therapeutic cloning, and reproductive cloning. Marami na naman na-clone na hayop, pero sa tao, namatay. Yung kalimutan ko yung pangalan nun
Tinuro ko na sa science yan eh. For the purpose of the term cloning is used to refer the reproductive cloning, as this is the most likely to lead to animal welfare issues. Reproductive cloning is used if the intention to generate an animal that has the same nuclear DNA. Ayan ha. Ayan. Cloning is still acceptable to many for violate the belief IRB should be. Sa akin naman ha, medyo ethical, akin lang ha, para kasi kayo naman sasagot mamaya. Okay lang siguro cloning sa hayop, yan sa sa halaman, pero sa tao wag, kasi pag kinoloning ka, kinoloning si James Urot, another James Urot the second, siya pa rin yun, kaya dalawa na yung James Urot, yun ang tinatawag na cloning. Kaya napaka yan, kung ayoko niyan. Pero sa hayop pwede naman Hindi naman. Kaya ingat kung pag kinulong kasi yung pero parang may disadvantage rin eh. Kinoloning si Muning, pusa mo. Si Muning 1, may si Muning 2. Hindi paano 'yun? Dalawa yung Muning mo. Dapat may single lang eh, kasi God created uniqueness in every plant, in every animal, and every human. Sa akin medyo disagree ako ng konti Pwedeng paramay, pero hindi dapat i-clone. O magagalit that is only my opinion sabi nga nung pinsan ko, wag maging judgmental. Pwedeng lahat sabihin, pero kung ayaw mo, ikaw pa rin masusunod. Ayan naintindihan. Kaya nasa inyo pa. Dito sa STS natin, marami tayong napapag-aralan. Okay lang yan. Pero huwag tayo maging judgmental. Kung ayaw mo, huwag mo gawin Pero kung naroto sa libro at pinapag-aralan natin, wala tayo magagawa exam natin yan. This is part of our lesson. Ayan usapan natin Pero kung ayaw mo naman isa buhay, nasa sayo yan. I'm going to respect you. Being a science teacher in STS, the most important thing to me is to respect the student. Pero yung mga nakalagay dito, hindi pwede nating isama sa test. Liwanag. Kasi mayroon tayong mga ethical issues sa buhay natin na dapat igalang. At alam niyo yan almost 1 year o pa 2 years na ako, lahat kayo ginalang ko. Wala akong binasto sa inyo. Game. Balik tayo sa umpisa, sa question. Tatawag ako dahil parang wala nang ako nga pala, bago muna ako magtanong. Ibalik sa mga muna. Nakalimutan. Ito, maganda na yung dalawang, nasa na yung magre-report. Ito makinig muna Hindi pumasok ngayon yung, makinig muna. Very, ito Ngayon, dahil nga crucial nga kasi more or less after nito